Ngayon ay career day. Sabihin niyo nga kung ano yung gusto niyong maging paglaki ninyo. Ma'am, gusto ko pong maging OFW. Wow! Marangal at kahanga-hanga ang napili mo, Totoy. Pero hindi ba't sayang at aalis ka sa kabuyaw? Kasi po, dito sa lugar namin, parang laging madilim. Nakakatakot umuwi. Minsan may nadadaba. Minsan may masamang loob na nagtatago pa sa gilid. Gusto ko po makahanap ng mas maliwanag, mas ligtas, at mas magandang lugar. Oo, bukas ha! Tutuloy natin ang inyong mga sagot. Class is dismissed. Totoy, anak. Kumain ka muna. Nay, busog pa ako. Mabigat kasing merienda kanina sa school. Patutulog na po ako ha. Adjust. OFW? Tama ba yung pinili ko? Sana may mas magandang daan pa para sa amin. At nakatulog si Totoy habang nagmumuni-muni ng kanyang mga sinabi sa klase. Siya ay nag-isang managinip ng mas maliwanag at mas maalwang kabuyaw. Hala, ibang-iba dito. Ang linis, ang tahimik, at ang ganda. Kuya Tatay, parang hindi po ang dati nating lugar. Oo nga, parang mas maliwanag ang lahat. Mali pa yung ano na Nestle eh. Ha? Spelling ng Nestle. Oh, tingnan ninyo, ang mga poste ng ilaw. Yung may mga barahan? Liwanag. Ang lawak ng naaabot. Ibang-iba kapag may sapat na ilaw. Kita mo ang daan. Kita mo ang tao. Ligtas ang pakiramdam. Parang gumaganda talaga ang lugar kapag ganito. Hindi ka kabado umuwi kahit gabi. Kapag maliwanag yung paligid, parang mas nagiging buhay ang bayan. Tama, maliwanag ang daan, maliwanag ang kinabukasan. Ay naku, tingnan ninyo ito. Ang gaganda ng mga bahay. Ang luwag. Ang linis. Parang nasa magasin. Ang sarap tumira dito. Presko ang hangin, tahimik ang paligid. Parang kahit anong stress, mawawala pag uwi mo. Hindi lang basta bahay, may dignidad, may pag-asa. Kung ganito kaganda ang tirahan, dito na ako tatanda. At kita mong pinag-isipan, maganda ang pagkakagawa. Hindi pang madalian, kundi pang matagalan. Kapag maganda ang tahanan, magaan ang puso. Ang daming bago dito. Puro bagong gusali. Iba't ibang negosyo at opisina. Kapag ganito karami ang itinayong building, maunlad ang lugar, maraming oportunidad, maraming trabaho, maraming negosyong nagtitiwala. Kaya pala ang sigla ng paligid. Parang buhay na buhay ang kabuyaw. Aba, may libreng gamot para sa seniors. At mura para sa lahat. Abay, ayos pala. Kahit anong mangyari, meron akong gamot galing sa butika. May hain center pa. Kumpleto sa serbisyo.
Nabasa ba ninyo? Kabuyaw City Hall. Ang puti, ang linis, ang ganda ng gawa. Ang dami nga nagawa. Kaya siguro mahal siya ng mga tao. Ang laki ng Christmas tree! Ang ganda ng mga ilaw at paru-paro. May mga bata pang nagpa-practice. May banda rin. Ang saya. Mukhang naghahanda na sila at mag-uumpisa ng tumutok. Paskong Pasko ang pakiramdam. Ikaw ang ospital. Ang laki. Mas marami silang matutulungan. Mas panatag ang loob ko. Kuya Totoy, ito ba ang school mo? Sana makapag-aral din ako dito. Bilisan ninyo. May misa de Gallo. Magsimba tayo bilang pamilya. Mga kapatid, tandaan ninyo na ang tunay na pag-unlad ay nasa kabutihang ipinabahagi natin sa araw-araw. Kung may pagkakaisa at malasakit, umiilaw ang buong bayan. Dalhin ninyo ang kapayapaan at liwanag ng Pasko sa inyong mga tahanan. Pagpalain kayo. Wala. Totoy, gising mo. Kanina ka pa nagsasalita habang tulog. Ano ba ang panaginip mo? Tay, ang ganda ng panaginip ko. Maliwanag, maunlad, ligtas. Parang ibang kabuyaw. Parang may pag-asa pala dito sa atin. Anak, maganda ang pangarap mo. Pero tandaan, ang pangarap, hindi lang iniisip, pinagtatrabahuan. Tay, kaya pala nating abutin yun. Kahit hindi ako umalis ng bansa. Oo, anak. Kung kaya mong isipin, kaya mong pagsikapan, kaya mong tuparin. At isang paalala, huwag maniniwala agad sa fake news. Huwag magpadala sa chismis. Iwasan ang crab mentality. Mas mabilis umunlad ang bayan kapag nagtutulungan ang lahat. Tay, gusto kong mangarap para sa kabuyaw. Para sa atin. Yan ang simula. Pag-asa, sipag, pagmamahalan, at paniniwalang posible ang maganda.